Hollywood TV. Ikukuha na kita ng makakain, sabi niya nang mawari niyang tila hinang-hina ito. Noon lang kasi ito nagising ng matagal-tagal. Noong kakakuha pa lang dito mula sa dalampasigan ay sinubukan na itong subuan ng sabaw ng inay niya. Nakalunok ito ng bahagya pero kaagad din itong nakatulog. Napatitig pa siya sa lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit parang hirap siyang alisin dito ang paningin niya. Nang makita niyang nakatitig din ito sa kanya, ay pinamulahan siya ng mukha. Kaagad na niya itong tinalikdan para lumabas ng silid na pinagdalhan nito. Wala ang inay niya. Kanina'y nagsabi ito na sasaglit ito sa kakilala nito. Baka raw may masagap itong balita tungkol sa lalaking natagpuan sa dalampasigan. Bago ito umalis ay nagluto na ito ng aros kaldo. Ang bilin nito sa kanya kapag nagkamali raw ang lalaki ay subukan niyang pakainin. Tumuloy na siya sa kusina ng maliit nilang bahay. Naglagay siya ng pagkain sa mangkok. Akmang babalik na siya sa silid nang matigilan siya. Parang bigla siyang nangimi. Naalala niya kung paano niya pinagmasdan ng lalaki. Maging ang naramdaman niya nang gumanti ito ng titig sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang binugahan siya ng hininga ng maligno dahil doon. Hindi naman siguro tamang hayaan mo na lang siyang magutom, hindi ba? Sabi niya sa sarili. Kapag kuwan ay pinilit na niyang maglakad papunta sa kinaroroonan ng lalaki. Napatigil siya sa labas ng pinto. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago siya humakbang papasok doon. Gising pa rin ang lalaki. Magandang senyales siguro iyon at mas mainam kaysa sa paratitong tulog. Bahagya itong napangiti nang makita ang dala niya. Gutom ka na siguro, sabi niya. May dala akong aros kaldo. Kumakain ka ba nito? Kumunot ang noon nitong tilang nag-iisip. Hindi mo rin ba maalala? Tanong niya. Hindi bale, siguro dahil lang yan sa nangyari sa'yo. Malamang babalik din ang alaala mo. Umupo siya sa tabi nito. Sa tingin niya ay masyado pa itong mahina para kumain mag-isa. Susubuan na muna kita ha, sabi niya rito. Salamat. Muli ay bahagya itong umiti. Napatingin siya rito. May pagkatsinito ito kapag umingiti ay nagiging manipis na linya na lang ang mga mata. Nakakaliw itong pagmasdan. Nakagat niya ang ibabang labi. Ano bang aliw na aliw ang iniisip niya? Bago pa siya malulong sa pagtitig dito ay itinoon na niya ang atensyon sa dapat niyang gawin. Sinimulan na niya itong pakainin. Ikinatuwa niyang magana itong kumain. Kung palagi itong ganoon, kalakas na kumain, malamang na mabilis ito makakabawi ng lakas. Sa kabila ng hindi nito pag-aakala sa mga nangyari, ay mukhang hindi malala ang lagay nito. Maganda ang kulay nito, malakas na ang pulso nito, at hayun nga, nakakakain na ito ng marami. Hindi na siguro ito nanganganib mamatay. Wow, naubos mo! Natutuwang sabi niya. Ipinakita pa niya rito ang mangkok. Bibigyan pa sana kita pero baka mabigla naman yung tiyan mo. Mamaya na lang uli ha, sabi niya. Umakma siyang aahon na mula sa silyang hinila niya palapit sa papag na hinihigaan nito. Pero pinigilan siya nito. Napapitlag siya. Para kasi siyang napaso sa biglang paghawak nito sa kanya. Bakit? Tanong niya rito. Kailangan ko ng restroom. Napaisip muna siya. Restroom? Kailangan ito magbanyo. Pero paano? Hindi ko sigurado kung kaya kitang alalayan. Mas mabuti pa siguro kung dadalhan na lang kita ng, alam mo na. Ha? Tila nagulumihanan nito. Wala bang ibang tao rito maliban sa'yo? Wala kang kapatid na lalaki o asawa kaya? Nag-iisang anak ako at gaya na nakikita mo, babae ako. Pwede ako magkunwaring tibo pero hindi ka rin naman siguro maniniwala. At kung asawang pag-uusapan, wala pa nagkakamali. Nagbiro siya para mabawasan ang pagkailang nito. Parang hindi ako makapaniwala. Usal nito. Na hindi ako tibo? Natawa ito kahit paano. Na walang nakaisip na ligawan ka.
Sa pagpasada nito ng tingin sa kanya ay parang nagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Inaamnesia ka na nga, bulero ka pa. Kunwari paangil na sita niya rito. O ano, dadalhan ba kita ng kailangan mo o hahayaan mo na lang na magkasakit ka sa bato? Sige, dalhan mo na lang ako. Pasensya na ha. Parang nahihiya ang ngiti nito, pero lalo pala itong nakakaaliw pagmasdan kapag ganong nakangiti ito. Dali-dali na siyang lumabas ng silid bago pa siya mahimok na pagpistahan na naman nito ang mga mata niya. Hindi yata nakakatuwa ang reaksyon niya rito, ni hindi niya ito kilala at wala siyang kaalam-alam sa buhay nito. Ano bang malay niya kung 10 na palang anak nito o 5 ang asawa? Binilisan na lang niya ang paglalakad palabas ng silid. Pero kahit nang magdalhan na niya ito na magagamit para sa pagtugon nito sa tawag ng kalikasan, ay may isa pa silang problema. Mukhang hindi pa nito kayang kumilos. Kung iiwan lang niya rito ang arinola ay baka hindi rin ito magamit niyon ng maayos. Kailangan ng may maghahawak niyon. Pwede siyang tumawag ng kapitbahay na lalaki, pero ang pinakamalapit nilang kapitbahay ay malayo-layo rin sa kanila. Nakakahiya rin mang-istorbo pa ng iba para sa simpleng bagay na pwede naman niyang gawin kung tutuusin. Sige, hindi ako titingin, sabi niya rito. Sabihin mo na lang kung ready ka na. Hindi niya malaman kung imahinasyon lang niya pero parang pinamumulahan ng mukha niya. Hintayin na lang kaya natin ang inay mo. Nasaan ba siya? Tanong nitong halatang nahihiya sa kanya. Baka magkasakit ka pa sa pantog niyan. Hindi ko alam kung gaano siya katagal sa pinuntahan niya eh. Parang gusto tuloy niyang matawa. Nakakaaliw kasi ang kilos nito. Sige na, promise, hindi kita bobosohan, sabi niya rito. Napailing-iling ito pero siguro ay kailangan na talaga nitong gawin ang hinihingi ng katawan nito kaya pumayag na rin ito. Pakilapit na lang, sabi nito. Nakatalikod siya rito. Iniurong na lang niya ang arinola palapit dito. Maya-maya ay may narinig na siyang pag-ihi. Tapos na ako, anito kapag kwan. Hindi pa rin siya tumingin dito. Lumabas na siya ng silid dala ang arinola. Habang naglalakad siya ay hindi niya maiwasang ma-imagine ang ginawa ng lalaki. Nahiya siya sa sarili. Kadalagang tao niya ay kung ano-anong pinag-iisip niya. Nakadama na siya ng kaginhawaan. Kanina pa talaga siya naiihi. Hindi nga lang niya malaman kung paano gagawin iyon. Ramdam niya sa katawan niya ang panghihina. Kaya nga hindi na siya nagpilit na bumangon para tugunin ang tawag ng kalikasan. Mabuti na lamang at nakaisip ng paraan ng dalaga. Ang problema nga lang, dalaga ito kaya ganun na lang ang hiya niya sa ginawa niya. Wala lang talaga siyang magpipigilan kaya sa bandang huli ay kinailangan niyang tapangan ang kanyang apog. Gayunman, may naramdaman din siyang pagkakaliti ng imahinasyon sa ideyang kapag nagkamaling lumingon ng dalaga ay masisilayan nito ang hindi dapat. You have other more important things to think about, naisip niya. Natigilan siya. His thoughts were in English, mukhang sanay siyang gamitin ang naturang lingwahe. Pinakiramdaman niya ang sarili. Marami pang masakit sa katawan niya pero mukhang malayo naman siya sa bingit ng kamatayan. Kanina nga'y napakalakas na ng kain niya, kaya na niyang igalaw ang mga braso at binti niya at nabawasan na rin kahit papaano ang pananakit ng ulo niya. He would live if only he could remember what happened to him. Maya-maya lang ay bumalik sa kwarto ang dalaga. May dala itong baso ng tubig. Baka nauuhaw ka, anito. Tumango siya. Lumapit ito at bahagyang iniangat ang ulo niya at saka ay dinaitis sa bibig niya ang baso. Sa posisyon nila ay halos katapat lang ng mga mata niya ang dibdib nito. Maluwang ang blusa nito kaya sa pagtungo niya ay bahagya niyang nasilip ang itinatago nito. Ibinaling kaagad niya sa iba ang paningin niya. Pero ang hindi niya napigilan ay ang pagkakiliti ng kanyang imahinasyon. Hindi lang naman kasi ang nasilip niya ang gumigising sa kanyang mga pandama. That close to him, he could smell her. Kakaiba ang nalanghap niyang amoy. Parang napaka-presko niyon, malayo sa mamahaling pabangong nakasanayan na niya. Natigilan siya sa piraso ng alaalang kumidlat sa kanyang isipan. He seemed to know how expensive perfume smelled like,
Nakadama pa nga siya ng bahagyang pagkadisgusto sa naturang alaala. Nasamid siya sa paglunok niya. Kaagad namang inilayo ng dalaga ang baso mula sa bibig niya. Lalo rin itong itinaas ang ulo niya. Hinagod-hagod pa nito ang likod niya. The sensation was quite pleasant, he realized. Bumaling siya rito. Payak na kagandahan ng taglay nito. Kumpara sa ibang mga babaeng kilala niya, masasabing malayo sa mga iyon ang itsura, kilos at pananamit nito. Napatda na naman siya. Isa uling piraso ng alaala naglaro sa diwa niya. Mukha at eksena iyon ng mga babaeng nakakasalmuhan niya. They all seemed pretty. Mukhang mga edukada at sopistikada mga iyon. Siguro hindi ganun kasama ang tama sa utak niya. Hayon nga't sandaling panahong nagkakamalay siya ay unti-unti na siyang naaalala. He looked back at the woman. Pakiramdam niya kahit siguro noon niya ito nakita ay mapapatingin siya rito. Malayo man ito sa mga babaeng wari niya ay nakasanayan niyang pakitunguhan ay may taglay rin itong pang-akit. It was a refreshing kind of beauty that appealed to him a lot. Nang umalis na ito ay nakadama siya ng panghinayang. While there would be plenty of time to be with her later. Sa Maynila ay kaagad nang naparating kay Don Ramon ang isinapit ng chopper. He was shocked beyond belief. May isinasagawa na raw search and rescue operation pero gumagamit na rin siya ng koneksyon para mapabilis ang paghahanap sa kanyang apo. Pero hindi maganda ang balitang natanggap niya. Nagalugod na raw ng mga naghahanap ang bahagi ng karagatang pinangyarihan ng sakuna pero walang matagpuan ng mga ito ni isang palatandaan kung buhay pa si Ramil o kung saan ito napadpad. Only floating debris, pieces of the chopper were found. Based on the findings of the authorities, the chopper seemed to have exploded on impact. Kaya ang teorya ng mga ito, baka nasunog ang bangkay kapag kwan at lumubog na ito sa dagat bago pa makita ng mga naghahanap. Sa puntong iyon ay may tuturing na mas maswerte pa ang pamilya ng piloto dahil kahit paano ay nakuha ng mga ito ang labi nito kahit pa nga halos hindi na ito makilala sa sobrang pagkasunog. Mga tonto, gaano ba sila ko inutil para hindi nila mahanap ang apo ko? Himutok ni Doncito sa kanang kamay niyang si Mr. Suarez. Kasama niya ito sa opisina niya sa bahay nang ipaalam sa kanya ng otoridad ang masamang balita. They are calling off the search tomorrow, sir. Anito. The hell they are. We'll just continue the search ourselves. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahahanap ang apo ko. I don't believe he's dead. And if he is... Napahugot siya ng malalim na hininga. If he is, then I want to give him a proper burial. So get me the best damn people you know to continue looking for my grandson. Maigting na utos niya rito. Sige sir, ako na bahala. Sagot nito. Don't forget to keep me posted. Bili niya rito. I'll keep you up to date sir. Paniniyak nito. Go, start getting the job done. Saad niya. Sige sir, mauna na ako. Gusto niyang umiyak nang wala na ito. Kung hindi lang siya lalaki at kung hindi lang siya lumaki sa henerasyong itinuturing na tanda ng kahinaan para sa ilang lalaki ang pag-iyak, malamang ay napahagulhol na siya sa tindi ng kanyang hinagpis sa sinapit ng kanyang apo. Titig na titig sa monitor ng laptop niya si Doña Luisa. Sa tabi niya ay may nakatambak na mga papeles na nangangailangan ng kanyang pansin pero parang wala siyang lakas na simulan ang pagbabasa ng mga iyon. Sa halip, ang company profile ng Gold Mix ang binabasa niya. May mga litrato roon at mapatingin siya sa portrait shot ni Doncito ay nagtagis ang mga bagang niya. Oh, how she hated the man. They had been business rivals for a long time now. Iyon ay nagmula ng maging halos magkapantay na sa antas ang kumpanyang pag-aari nito at ng asawa niyang si Felix. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mga labi niya sa ideyang iyon. Akalain mo, sa loob-loob niya. Base sa kwento ng buhay ni Doncito, hindi ito katulad ni Felix na nagmula sa isang mayamang pamilya. But he came into some money because of inheritance and he used that to play the stock market at a time when the market was very bullish. Inheritance may ass. Matanda man siyang naturingan ay kaya pa rin niyang umusal ng mga ganong salita. Alam niya at sigurado siya. Hindi galing sa mana ang perang napupunta rito.
Pero ayon sa press release ni Don Cito, hindi nito hinayaang nakatenga sa bangko ang pera nito. He invested it and it seemed to have the knack of knowing when and where to invest it. Lumago raw ng lumago ang pera nito hanggang sa makapagpundar ito ng sariling kumpanya. He was the one who fired the opening salvo that started their rivalry. May bibilhin dapat siyang lupa para pagtayo ng factory ng Royalty Foods. Anong ginagawa ng tinaniman na magaling? Inunahan siya nito sa pagbili niyon. That irked her at doon na nagsimula ang lahat. Namatay ang asawa niya maraming taon na nakalilipas at dahil na nag-iisang anak na biyaya sa kanila ay mas nauna pang yumao kaysa kay Felix ay napalitan siya ng pagpapatakbo ng kumpanya sa pag-aari nito. Nangilid ang mga luha niya nang maalala ang masaklap na pangyayari sa buhay niya. Her only son, Luis, along with his wife Carla and their son died in a boating accident. They went sailing and something must have gone very wrong. Natagpuan na lamang na nakataob ang sailboat. Ilang araw pa ang lumipas ay ang katawan naman na mag-anak ang isa-isang nahango. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.